Malaking hamon sa mga taga-Eastern Visayas ang pagkukumpuni sa San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagsubok at pagsulong report ni Don Chu. Hindi naging madali ang taong 2025 para sa mga taga-Eastern Visayas. Bukod sa mga nagdaang mga bagyo, malaking perwisyo rin ang dulot ng pagsasara ng San Juanico Bridge para kumpunihin. May 14, 2025 nang ipag-utos ng DPWH-8 ang paghihigpit sa pagdaan sa tulay. Ibinawal na dumaan sa San Juanico Bridge ang mga sasakyang may timbang na lalagpas sa 3 tonelada. Nakitaan kasi ng malalaking sira sa poste at ilang parte nito nang magsagawa ng preventive maintenance sa tulay. Marami ang umalma, kasama na ang business chamber ng Leyte at Samar. Malaki kasi ang epekto nito sa ekonomiya dahil dito umabot ng kilo-kilometro ang pila ng mga stranded na mabibigat na sasakyan sa National Highway ng Leyte at Samar. Dati po, diretso po yun. Yung expenses lang po namin, nasa diesel lang po. Isang kain, isang tulog. Bilang panandali ang solusyon, binuksan ang Amandayehan Port sa bayan ng Basay, Samar. Ito ang pinakamadaling ruta para sa mga barko na magkakarga ng restricted vehicles papuntang Tacloban Port. Noong May 25, sinimulang ayusin ang Amandayehan Port. Mahigit 400 million pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa magsasaayos ng pantalan. Kasama na ang pagpapalawak sa rampa, dredging at maglalagay ng navigation devices. Sa kabila ng epekto sa ekonomiya sa Eastern Visayas sa paghihigpit sa pagdaan sa San Juanico Bridge, naging daan naman ito sa ilang residente malapit sa Amandayehan Port para makapaghanap buhay. Nagkaroon po kami ng constant consumer like yung pong mga construction worker na nagtatrabaho, nagpro-provide kami ng service like yung kape nila. June 11, 2025, natapos ang pagsasaayos ng pantalan. Personal itong ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay sa pagdedeklara ng state of calamity. We declare the calamity so that we can bring in additional funding, we can bring additional services. Magkakaroon na ng convergence ng mga iba't ibang department, iba't ibang agency. At nito lang December 12, muling ininspeksyon ng Pangulo ang San Juanico Bridge. Kasabay na nito ang pagdadagdag sa load limit ng mga sasakyang dumadaan sa tulay. Mula 3 tonelada, pinapayagan na ring dumaan ang mga sasakyang may bigat na hanggang 15 tonelada sa araw. At 30 tonelada naman one way tuwing hindi rush hour. Which will also bring down transport costs, which will also bring down the price of goods. So it's ganun kahalaga itong trabahong ginawa dito. What is happening now, before you enter the bridge, coming from either side, there is a weigh scale. Tinitimbang nila lahat ng truck na pumapasok. Natapos ang 2025 na tinupad ni Pangulong Marcos Jr. ang pangakong makukumpuni ang tulay. Inaasahan naman na magiging ganap ng normal ang kalagayan ng tulay bago matapos ang 2026. Ramdam na rin ngayon ang pagluwag sa National Highway sa Tacloban at Basay. Mula sa Tacloban, Don Leandro Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.